mayamang-mayaman tayo, mga kaibigan. No? Ito naman, mga kaibigan, in Scarborough Shoal, for example, marine biology expert Hazel Arceo said, access restrictions have also changed the fisheries dynamics. No, limited access to Scarborough deprives fisher folks of resources. Expert. Yan. So mga kaibigan, no, alam naman natin na nililimitahan na, di ba, yung pagpasok dyan sa Scarborough Shoal, no, ng China, no, hindi pinapapasok yung ating mga fishermen. So yan, mga kaibigan, ang laki ng nawawala sa ating mga fishermen, no. So experts fear that the continuous harassment and incursion of the Chinese vessels may have a long and lasting impact and eventually lead to the collapse of the fishing industry in the Philippines. So mga kaibigan, ganun yun, no? Magko-collapse yung ating fishing industry kapag pinagpatuloy ng China na pagbawalan yung ating mga mangingisda, at kapag patuloy sila na nangisda dyan at talagang pinapasok nila yung ating exclusive economic zone, no? Yan ang mangyayari, mga kaibigan, mamamatay ang ating fishing industry. This is already the reality among many fisher folk who belong to the poorest sector in the country. According to Fisher Group, the pambansang lakas ng kilusang mamalakayan ng Pilipinas, Zambales fisher folk have been losing 70% of their income per fishing trip since 2020 due to intensified harassment and presence of Chinese vessel. So kita niyo, mga kaibigan, 70% na. 70% ng income ng mga mangingisda natin ang nawawala. Kita nyo? Ang grabe. Ayan yung nangyayari ngayon, mga kaibigan. No? Kaya talagang itong ginagawa talaga ng China, dapat talagang matigil yan, mahinto talaga yan. Kaya ang ating Pangulo ngayon, ginagawa niyang lahat, mga kaibigan, para talagang mahinto yung ginagawa ng China. No? Jenny Raquel, bakit pag-interesa ng China yan na napakalayo sa kanila kung walang pakinabang? Correct po. Tama po kayo dyan. Yan po ang hindi ma-arok hindi maabot ng isip ng mga didishits, no? Ang sinasabi nila, wala namang ano yan. Yan ang hindi nila maisip, mga kaibigan, na bakit, sana common sense lang, di ba? Bakit kailangan pag-interesa ng China kung wala namang makukuha? Bakit atat na atat ang China, di ba? To the point na talagang inaano tayo na, tinatakot tayo, gagamitan daw tayo ng dahas, di ba? Ganun na yung pananakot nila, mga kaibigan, sa Pangulo natin, na gagamit na sila ng dahas, gagamit na sila ng military forces. Porque malaking bansa sila, porque alam nila na giant yung kanilang military forces, di ba? Tayo maliit pa lang. Ganun na yung ginagawa nila. Kasi ang akala nila, mga kaibigan, matatakot nila yung Pangulo natin. Kaso hindi. Hindi matatakot yung Pangulo natin. At ang sabi niya, hindi tayo maduduwag, hindi tayo magbabaw sa kanila, hindi tayo susuko. Filipinos do not yield. Yan ang sinasabi ng Pangulo natin. Hindi niya isusuko ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea dahil sobrang yaman yan, mga kaibigan. Hindi yan pag-iinteresa ng China kung hindi yan mayaman. Diba? Di Sara Duterte, wala pa rin sinasabi, mga kaibigan, no? So, etong natin, mga kaibigan, ang mangyari dito, no? Talagang patigasan talaga to. Patigasan talaga ang Pangulo natin. Talagang very eager siya na talagang ipagtatanggol niya talaga ang ating teritoryo, no? So, eventually, mga kaibigan, no? Ang China, hindi yan talaga sila makikigyara sa atin, no? Yan ang palagi kong sinasabi talaga sa mga DD-sheets. Kasi kapag nagko-content na ako, nagpo-post ako sa TikTok, no? Lalo na sa TikTok ko, mga kaibigan, ang daming mga DD-sheets talagang bawat post ko talagang nakaabang sila. Pagkatapos talagang nangaasar sila, mga kaibigan, na bayaran. Tapos sinasabi nila, bakit ipagtatanggol yan? Ano lang naman yan? Dagat lang naman yan, tubig lang naman yan, wala naman tayong pakinabang dyan. Pero kita niyo, mga kaibigan, di ba? Tinapik natin ngayon. Ang laki ng pakinabang natin, mga kaibigan, na kung tayo lang ang makikinabang dito, mga kaibigan, talagang sobrang yaman ng ating bansa. Trilyones ang nakukuha dito taon-taon. At anong sabi doon sa ating topic? Matutugunan nito West Philippine Sea alone. Matutugunan niya yung poverty problem ng ating bansa. Matutugunan niya yung mga pangailangan natin, mga serbisyo, no? Any kind of services. Itong West Philippine Sea pa lang talagang napakayaman, trilyones ang ating nakukuha, mga kaibigan. Kaso, bakit hindi natin napapakinabangan? Dahil nga sa ginagawa ng China na kanilang kinukuha, ninanakaw yung ating mga yamang dagat.